Bata pa lamang ako, mga taong 1995, ay nagkaroon ako ng interes na mag-aral at magsaliksik ng tungkol sa mga lihim na aral. O mas kilala nga sa tawag na lihim na karunungan. Ngunit hindi nga ako tulad ng iba na mabilis matuto at nagtaglay ng mga dunong o hiram na aral mula sa ama. Sa katunayan na hirap nga ako nung nasa ikaunang taon ko pa lang sa paggabay ng aking maestro. Naitago na lang po natin sa pangalang Ostal. Yung maestro kong tinatawag ay kabilang sa isang sekretong organisasyon na hindi ko na lang rin papangalanan dahil hanggang sa ngayon ay aktibo itong kumikilos ng palihim upang puksain ang mga nilalang na tinatawanan lamang o di kaya hindi pinaniniwalaan ng karamihan sa atin. At yung nilalang na pinatutungkulan ko rito ay mga aswang. Tama po kayo ng narinig. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa akin, ngunit base nga sa aking eksperyensya ay totoo yung mga ito, kasama ng ilan pang mga nilalang sa kaliwa. Ayon pa sa aking maestro, na ang organisasyon daw na kanyang kinabibilangan ay napakalawak ng saklaw at hindi lamang yung mga bayan kundi yung buong Pilipinas daw mismo yung sakop nito. At karamihan daw sa mga miyembro nito ay may pinanghawakang mataas na karunungan at kapangyarihang espiritual. Binuo daw yung kanilang organisasyon bago pa nga maganap yung ikalawang pandaigdigang giyera na ang layunin ay tugisin at puksain yung mga nilalang ng dilim. Partikular na yung mga aswang na siyang parati nilang nakakalaban at nakakaharap. Malakas na ang tingero si Maestro Ostal. Ngunit kahit na ganoon ay nasa ikatlong antas lamang siya kung babasihan sa galing at abilidad. Kesa nga sa ibang mga kasama nito. Binibigyan sila ng misyon ng mga taong nakakataas sa kanya at may pondo raw silang nalilikom na siyang ginagamit nilang panggastos para manugis ng kanilang target. Kahit nahirap nga akong matuto ng mga orasyon at mga buhay na salitang ginagamit sa pakikipagtunggali, ay pinagsikapan ko nga itong matutunan at sa katunayan pa. Habang nagsasaliksik ako at tinuturuan ni maestro, ay sinasama-sama rin niya ako sa kanyang mga misyon upang doon nga masubok kung tunay nga bang gumagana na yung aking mga dasalin. Taong 1997 sa Nueva Ecija, sa may parting bundok Arayat nga ako isinama ni maestro upang tugisin yung isang aswang na talaga namang namiminsala sa lugar. Isang mayamang residente daw yung kanilang kliyente at nagbayad ng malaki upang mapuksa lamang yung nilalang na yon. Dala ko sa aking bag yung mga deboting lana at mga mahihiwagang tubig at likidong ginagamit ni maestro sa pakikipaglaban. At samot-saring mga halamang gamot na ginagamit rin namin kung sakaling may biktima nga yung nilalang. Isang dapit hapon ay nagtungo nga kami sa lugar na sinasabing misyon ng maestro upang bigyan nga ng tuldok ang ginagawang pangwawalang hiya ng aswang sa lugar. Mag-ingat ka sa mga bawat kilos mo, Roy. Panatilihin mong nakataas yung bakod mo at sambulag upang hindi nga makita ng aswang. Bulong pa nga ng matanda noon habang marahang naglalakad. Opo, sa katunayan po ay nagpahid na rin ako ng mahiwagang langis upang hindi nga ako maamoy ng aswang kung sakali. Sagot ko naman po dito. Mga isang oras yung lumipas nung magsimula kaming mag-ikot sa palayan. Mula sa likuran ni maestro ay sumugod yung isang napakalaking baboy ramo na may naghaba ang mga pangil na lagpas sa kanyang bibig. Mabuti na nga lang at alerto si maestro nung mga sandaling yon. At nakatalon nga siya palayo doon sa nilalang. Kaya't nakaiwas ito sa delikadong atake ng aswang na yon. Agaran niya akong sinenyasan na umakyat sa isang mataas na puno upang hindi madamay sa kanilang pagbubuno. Umusal ng orasyon si maestro. At isa-isang inihip sa kanyang katawan bago muling hinamong sumugod yung aswang na yon. Galit na galit yung napakalaking baboy ramo na yon at talaga namang nanlilisik na nga yung mga mata nito. At para bang bumubuga-buga pa nga yung bunganga nito bago sumugod kay maestro.
Agad na kinapitan ni Maestro yung dalawang pangil ng nilalang at sinubukang pigilin yung pag-usad nito, ngunit hindi nga ito naging madali sa kanya dahil sa layo ng buwelo at lakas ng pagtama sa kanya na halos matumba na nga ito. Umatake pa nga yung aswang na yun pero nakaiwas si Maestro at nagpakawala ng isang suntok na talagang buong lakas nga nito. Napatras nga yung aswang noon at ininda rin yung pag-ataking ginawa ni Maestro. Dahil sa pagharap na dito, ay duguan na rin po noon yung nilalang at lalo po itong nagalit. Mula sa pagkakadapa ay gano'n na lang yung aking gulat nang makita kong tila ba tumatayo yung aswang. Hanggang sa magwangis ito ng tao, ngunit yung ulo pa rin ay talagang nakakapangilabot yung itsura. May makakapalitong itim na balahibo at medyo may kalakihan din yung pangangatawan. Kahit anong pagpapalit ng anyo yung gawin mo, hindi mo ko matatakot, aswang. Kamatayan ko lamang yung tanging daan para makatakas ka. Ngunit mababa yung tsansa mong magawa yon. Saad pa nga ni Maestro noon. Lalong nanggigil yung aswang dahil sa mga sinabi niya. Kaya naman wala na itong sinayang na sandali. At muli na namang sumugod sa kanya. Paglagpas ng nilalang kay Maestro, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang umatungal ng ubod ng lakas yung nilalang na ito. Kahit na makapal at maitim yung balahibong nasa likod nito, ay kitang-kita ko naman na duguan na rin po ito. Malamang ay mula sa buntot ng paging hawak-hawak ni Maestro. Ilang ulit pa niya itong iwinasiwa sa ere na para bang hinahamon muli yung aswang na umatake. Hindi nga nabigo si Maestro noon dahil muli na namang sumugod yung nilalang. Ngunit sa pagkakataong yun ay tila ba naisahan nga ni Maestro yung nilalang at nagawa niya ulit na ipatama yung kanyang hawak na buntot ng pagi. Pero hinagisan po ng aswang na yon si Maestro ng lupa sa kanyang mata. At labis nga akong nag-alala nung panahong yon dahil kita ko mula sa punong pinagtataguan ko na napapikit nga si Maestro noon at nakikiramdam na lang sa paligid dahil malamang ay pumasok nga sa kanyang mata yung ibinato sa kanya ng aswang na yon. Sa pagkakataong yon ay sinalakay na nga siya ng nilalang. At kitang-kita ko po noon na tumalsik si Maestro nung biglaan siyang sunggaban ng aswang na yon. Nanlumo nga ako ng mga sandaling yon kung paano nga nagpagulong-gulong si Maestro bago sumalampak sa isang malaking puno. Nakita ko ring duguan na rin po ito. Pero bumabangon pa rin po ito at sa pagkakataong yon ay lalo nga itong naging alerto upang maramdaman niya yung bawat galaw kahit hindi nga siya gaanong makakita. Matalino rin po kasi yung nilalang. At talagang yung mata nga ni Maestro yung tinarget nito. Sa muling pagbubuno nila ay napapasingap ako ng malalim at nag-aalala dahil muli na namang tinamaan ng isang malakas na pag-atake si Maestro. At mukhang nadagdagan nga yung kanyang sugat na tinamo. Mula sa punong pinagtataguan ko ay nakita kong medyo hindi na nga maganda yung lagay nito. Dahil na rin sa bilis ng mga kaganapan ay hindi ko na nga namalayang muli na namang inatake ng aswang ito. Ngunit sa pagkakataong yon ay nakahanda na nga si Maestro. At hawak-hawak pa rin niya yung kanyang buntot ng pagi na ginamit nga niya upang muling masaktan yung nilalang na yon. Kinuha na ring oportunidad yun ni Maestro at dali-daling nag-orasyon, sabay ihip sa kanyang mga kamay. At sa bawat pagbigkas nga niya ng mga salita ay talagang naapektuhan rin yung nilalang na yon. Nung tuluyan niyang manghina yung nilalang dahil sa mga orasyong inuusal ni Maestro, doon na nga siya tuluyang nakabuelo. Paulit-ulit niyang hinagupit ng buntot ng pagi yung katawan ng aswang na yon. Dinig na dinig ko po noon yung mga paghiyaw ng nilalang hanggang sa bigla na lang po yung tumigil na para bang nang hina na nga ng tuluyan o baka nawala na nga ng buhay. Grabing kaba yung nararamdaman ko po noon. Pero syempre kahit papano ay nakahinga rin ng maluwag nung makita kong hindi na nga gumagalaw yung nilalang na yon. Sa po yung balikat na napinsala dahil sa malakas na mga atake ng nilalang ay lalo nga niyang nilapitan yung nilalang at kitang-kita ko
na parang binali po ni Maestro yung isang pangil ng nilalang at sinilid po ito sa kanyang bulsa. Inutusan rin niya akong bumaba na sa aking pinagtataguang puno at doon ay pinakuha niya sa akin yung dala nitong gamit na isang maliit na botelyang naglalaman ng kung anong likido. Pag-abot ko nga sa kanya ay binuksan niya ito at winisika ng 3 ulit yung katawan ng aswang. Ayon kay Maestro ay para lang daw makasigurado. At sa mabilis lang na sandali nakita ko na bumalik na nga ng tuluyan sa kanyang normal na anyo yung aswang na iyon. At nung pinalusuhan nga ito ni Maestro, nakumpirma nga namin na nalagutan na ito ng hininga. Patay na po yung aswang na iyon. Sa dami ba naman ang tama nito ng buntot ng pagi? Talagang mamamatay yon. Sa puntong yon, doon na nga nagpatulong sa akin si Maestro. Nailibing yung katawan nun. 2 po kami noon na naghukay. Medyo may kalaliman po yung hukay na ginawa namin. At saka doon nga namin nilagay yung bangkay ng nilalang. Ayon pa sa kanya, kahit ganun daw yung pagkatao nito, siguro naman daw ay tama lang na ilibing pa rin namin ito ng maayos. At sana daw ay matahimik na ito. Nagtagumpay nga si Maestro sa kanyang misyon. At nung pauwi nga po kami noon, tinanong ko pa siya kung ano bang gagawin niya sa pangil ng aswang na kanyang tinanggal. At ayon dito, may paggagamitan daw sa nun. Hindi ko lang po alam kung ano, dahil marami po silang alam na mga pamamaraan. Baka gagamitin niya sa paggawa ng pangontra. Kung ano mang mahalagang paggagamitan doon. May nakasalubong pa nga po kaming tao noon. At nagtanong pa kung ano bang nangyari kay Maestro at bakit ganun nga yung kanyang itsura. At puno ito ng sugat. Pero nagpalusot na lang din po kami noon. Hindi na po namin binanggit pa yung tungkol sa mga nangyari. Para na rin wala nang masyado pang maraming tanong. Marami pa po sana akong gustong ikwento tungkol kay Maestro. Pero sa ngayon po, ay dito ko na muna tatapusin yung kwento kong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ito. At maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito at paalam. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Pedro. Isa rin ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Noong una hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Kaya naman binaliwala ko na lang yung mga ito tuwing nakakarinig ako. Ako po kasi yung taong talagang naniniwala na dapat makita ko muna bago ko nga paniwalaan. So ito na nga. Taong 1999 nang masign nga yung pinsan kong tawagin nating Kuya Lito sa malayong probinsya. At sumama na nga ako sa kanya noon upang mamasukan rin ng trabaho sa isang resort. Bali kumpare po kasi nito yung may-ari noon at nangangailangan ng mga tauhan. Nung unay nagdadalawang isip ako dahil liblib nga yung lugar at hindi masyadong dayuhin ng tao. Ngunit ganoon na lamang yung aking pagtataka dahil yung resort pa lang ito ay dinaragsa ng mga tao mula pa sa mga karatig lugar. Kaya naman hindi nga kami magkanda o gaga ng mga tauhan noon. Bali itong si Kuya Lito yung aming boss dahil siya nga yung tumatayong kanang kamay ng may-ari ng resort. Kahit baguhan pa lamang ako sa ganitong trabaho, ay mabilis ko namang nakapalagayan ng loob. Ang isang babaeng halos mga 5 taon lang din yung tanda sa akin. Naitago na lang po natin sa pangalang Ate Sirin. Tuwang-tuwa nga ako noon dahil hindi naman ganun kahirap o kabigat yung aming mga trabaho. Mga ilang araw lang din yung lumipas noon, ay nadagdagan pa nga kami ng tauhan na tawagin naman nating Kuya Dario. Hindi po nito tunay na pangalan syempre. At tulad nga ni Ate Sirin, ay mabilis ko ring nakuha yung loob nito. Dahil sa mga kwela kong patawa na talaga namang bumibenta rin sa kanila. Sa ilang linggo naming magkakasama ay okay naman yung lahat. Hanggang dumating nga yung Nobyembre ng taon din na yon. Dahil sa malamig nga yung klima ng mga panahong yon ay madalang yung mga bumibisita sa may ilog kung saan nga naroon yung aming resort. At dahil kaunti nga yung mga taong dumarayo, ay madalas na lang kaming nakatambay.
Pero para hindi nga masayang yung aming oras doon, ay nagkukwentuhan lang kami tungkol sa mga katatakutan. Noong una yung ibang mga kasama namin yung nagkukwento na tuwing gabi daw ay may namataan daw silang kung sinong nasa bubungan at umaakto daw ng weirdo. Habang nung sinubukan naman daw nilang lapitan na tawagin kung sino nga ba yon, gano'n na lang daw yung kanilang takot nang sa pagharap nga ng nilalang ay malahalimaw daw yung pagmumukha nito dahil napakaitim daw ng itsura at merong mahahaba at makakapal na mga balahibo sa kanyang buong katawan. Inangilan nga raw sila ng nilalang at dali-daling tumakbo palayo sa kanila. Mga ilang araw lang din yung lumipas noon. Bakas na bakas sa mga mukha ng mga kasama namin noon yung pagkalungkot habang nagkukwento. Noong usisain nga ni Kuya Dario kung bakit, ay gano'n na lang yung panlulumo namin noon nang sabihin nila na isang taga doon daw yung natagpuang patay at nawawala yung mga lamang loob na tila ba may kung sinong kumuha ng mga ito. Napataki pa nga ng bunganga si Kuya Dario ng mga sandaling yon nang marinig yung kwento. Habang si Ate Siri naman ay wala lang reaksyon at tahimik lang na nakikinig. Ayon sa kanila, aswang raw yung may kagagawan. Ngunit sabi ko na nga nung una, ay hindi naman ako naniniwala ng panahong yon sa mga ganto. Pero nirespeto ko pa rin yung mga paniniwala ng mga kasama ko at sa halip ay minabuti ko na lang ding makisimpatsya sa kanila at piliing manahimik. Hanggang isang gabi ay hindi ako makatulog kaya naman lumabas muna ako saglit sa bakuran ng resort. Para magmuni-muni ng masalubong ko naman bigla si Ate Sirin. Hinanap niya sa akin si Kuya Dario. Hindi ko naman alam kung nasaan nga si Kuya Dario. Sinabi ko na rin na hindi naman kasi siya agad pumapasok sa aming quarters. Patangu-tangu lang sa akin si Ate Sirin at bago nga nagpaalam na aalis na rin. Papaalis na rin ako ng mga sandaling yun nang bigla kong mapatid sa isang kumpol ng mga lupang naroon sa gilid. Dahil hindi ko yun napansin. At ganoon na lang yung takot ko dahil napakahaba pala nun at dire-diretso hanggang sa bungad ng aming resort. Sinubukan kong bungkalin yung lupang yon. At napakunot nga yung noo ko nang makita ko na meron kung anong butas doon sa lupa na parang hinukay. Medyo malaki yun na parang kasya nga yung isang tao. Dali-dali kong tinawag si Ate Sirin at sinabi yung tungkol dito. Ganoon na lang yung gulat naming dalawa nang sa loob nun ay parang may sumisingaw na ubod ng bahong amoy na naging dahilan para umalis nga kami doon. Alam mo Pedro, nagdududa na ako dyan kay Dario . Tuwing sumasapit yung gabi, parati ko siyang napapansing umaalis at bumabalik ng alanganing oras. Ayaw ko namang sabihin ito, ngunit siya nga yung pinagbibintangan ng mga kasama natin na aswang. Nagpapagala-gala dito sa loob at pumatay doon sa pobreng sinasabi nila. Nang marinig ko yung tungkol sa sinabi ni Ate Sirin, ay tila ba nakaramdam ako ng kakaibang lamig na pumasok sa aking sistema. Kaya naman nagpaalam na nga ako kay ate noon na aalis na upang hindi nga madagdagan yung takot na aking nararamdaman. Malapit na ako sa quarters namin nang makasalubong ko naman itong si Kuya Dario. Grabe po yung pawis nito at tila ba namumula pa nga yung kanyang mga mata. Tinanong ako nito kung saan ba ako galing ngunit tila ba naistatwa nga ako. At hindi ako nakasagot sa kanyang naging tanong. Muli niyang inulit yung kanyang tanong pero utal-utal nga akong sumagot noon. At dali-dali na rin pumasok tsaka dumiretso sa kwarto na aking tinutulugan. Napakabilis ng tibok ng puso ko ng mga sandaling yon. Habang iniisip ko ang mga sinabi ni Ate Sirin na baka aswang umano itong si Kuya Dario. Akma rin yung description ni ate na ang mga mata ng aswang daw ay namumula kapag gabi. Sinubukan pa akong katukin ni Kuya Dario upang makipag-inuman pa sana. Pero tinanggihan ko ito dahil hindi na nga ako komportableng kasama ito. Kinabukasan ay muli na namang umugong yung mga kwento tungkol sa mga aswang na nang bibiktima daw sa mga lugar. Kakarating lang ni Kuya Lito noon mula sa isang convention sa Maynila. Nang ikwento nga niya ito sa amin na doon daw mismo sa bukana papasok ng resort. Nakita yung bangkay ng isang mag-aalimango na wala na umanong buhay at punong-puno ng mga malalalim na mga kalmot. Meron din daw na mga kagat at pasa na siyang ikinamatay daw nito. Nawawala rin daw yung ibang lamang loob nito.
na pinaghihinalaan nga nilang kinain na nga ng aswang. Tinapik-tapik ako ni Kuya Lito noon ng mga sandaling yon, habang pinaalalahanan na mag-iingat kung lalabas kapag 10 oras na nga ng gabi. Habang naglilinis kami ng resort, ay minungkahi ko kay Kuya na kung bakit hindi kami maglagay ng pangontra sa bawat sulok at palibot ng resort. Pangontra tulad ng bawang, asin at luya. Ngunit gano'n na lang yung gulat namin nang sa lahat ng taong tututol doon ay si Ate Sirin pa. Ayon dito ay hindi daw magandang makita yon ng mga turista at baka daw makapagdulot lamang ito ng hindi magandang impresyon sa lugar. Bilang si Kuya Lito nga yung siyang namamahala sa amin, ay ginawa niya pa rin yung payo ni Ate Sirin at pinag-iingat na lamang yung lahat ng naroon. Ganon na lang yung tingin ko kay Kuya Dario dahil pinaghinalaan ko nga ito noon na baka siya nga yung may gawa ng mga pangbibiktima. Kaya naman nabuo nga yung ideya sa akin noon na kapag umalis si Kuya Dario mamaya ay susundan ko siya upang alamin yung katotohanan sa kanyang pagkatao. Kinagabihan nga nung araw din na yon ay tiyempo namang bilog na bilog nga yung buwan. Kaya naman naisip ko ngang gawin yung makakaya ko upang hulihin yung nilalang. Mga bandang 11:00 ng gabi nang maninigan kong bumangon si Kuya Dario at dali-daling lumabas ng bahay. Dala nga yung isang maliit na flashlight noon at isang maikling itak na gamit ko bilang pantabas ng mga damo. Ay palihim ko siyang sinundan kung saan nga ba siya pupunta. Malayo-layo din yung inabot ko sa pagsunod hanggang sa makita kong pumasok si Kuya Dario sa isang bahay inuman. Laking gulat ko nang makita ko rin yung ibang katrabaho namin na kasama niya at doon ay nagiinuman sila. Ganon na lang yung pagtawa ko sa sarili ko noon nang mapagtanto ko na kaya pala parating namumula yung mga mata ni Kuya Dario at umaakto ito ng weirdo ay dahil parati pala itong lasing. Kaya naman dali-dali na akong bumalik sa may resort noon habang tawa pa rin ang tawa dahil sa mali kong paghihinala na aswang si Kuya Dario. Pabalik na ako ng resort nang mapadaan nga ako sa madilim at medyo tagong lugar na hindi ko naman nadaanan kanina. Tila ba naligaw ako ng mga sandaling yon. Habang hinahanap ko nga yung daan pabalik, ay napayuko naman ako nang maninag ko sa Ate Sirin na tila ba aligagang naglalakad sa ilalim ng napakaliwanag na buwan. Meron siyang bitbit na tila isang botelya ng kung ano, habang dali-daling nagtago sa isang patay na puno at doon nga lumuhod. Nang makita kong nagsimulang maghubad ng damit si Ate Sirin, ganoon na lang yung aking hiya. Kaya naman mamarapatin ko na sanang umalis na lang. Pero dahil nang ibabaw na rin po yung pagtataka ko kung bakit siya naroon at kung ano nga ba yung gagawin niyang ritual o kung ano man doon, ay nanatili nga ako sa aking pinagtataguan. Ganoon na lamang yung gulat ko nang simulan niyang ipahid yung langis sa kanyang buong katawan. Napagtanto ko na nga noon na langis yung laman ng hawak niyang botelya dahil pinapahid na nga niya iyon sa kanyang katawan. Hinahagod nga niya yung kanyang buong katawan at bigla na lang po itong nangisay at nakarinig na ako ng mga pag-angil pagkatapos. Tatayo na sana ako noon upang tulungan siya dahil akala ko ay merong kung anong nangyari sa kanya. Pero ganoon na lang yung takot ko nang makita ko na unti-unting nagbabago yung anyo ni Ate Sirin. Pati yung itsura nito ay nagbabago na. Mula sa pagiging payat nito ay parang lumaki yung katawan nito. At nakita ko ring parang tinutubuan siya ng kung anong mga balahibo sa kanyang katawan. Talaga namang hindi ako makapaniwala ng mga sandaling yon. Dahil hindi ko nga inaasahan na yung babaeng napakabait sa akin na tinuturing kong para ng kapatid ay siya palang may tinatagong sekreto. Habang nakatulala noon dahil hindi nga ako makapaniwalang si Ate Sirin pala ay isang aswang. Nakita kong mabilis na kumilos si Ate Sirin at sa isang sandali lamang ay nawala po ito agad sa aking paningin na para bang isa itong mabangis na hayop na napakabilis po kong kumilos. Nung mangyari nga yun ay dali-dali na akong umuwi noon habang umiiyak at doon ay naalala ko na kaya pala tumutol siya kay Kuya Lito na maglagay ng mga pangontra sa paligid ng resort ay dahil siya pala yung tunay na aswang. Nang maalala ko yung garapon ng asin sa may pantry na aming kinakainan,
ay dali-dali ko itong kinuha at dumiretso nga ako sa may likod ng bahay. Sabi ko pa noon, sigurado ako na kapag bumalik nga yung aswang na yon, ay doon yon dadaan. Takot man sa mga pwedeng mangyari ay talagang hinintay ko nga po yon. Pasado 1:00 ng madaling araw, nang bigla ko ngang mapansin na merong paparating. Agaran nga akong naalerto noon, at nung makita kong nariyan na nga si Ate Sirin, ay agaran ko po itong sinalubong at walang pakundangang sinabuyan ng asin. At nang dumampi nga yung asin sa balat nito, ganoon na lang yung kanyang paghiyaw. Lalo na't nung sandaling yon, hindi pa po ito tuluyang bumabalik sa kanyang normal na anyo. Parang nasa anyong tao na, pero talagang nakakapangilabot pa rin po yung itsura. Yun bang tipong parang hindi pa rin kumakalma at parang gusto pa ring mangbiktima. Bago pa nga po ito makagawa ng kung anong hakbang, patuloy ko itong sinabuyan ng asin. At dahil doon, napilitan pong tumakas si Ate Sirin. Sumisigaw pa nga po ito noon na parang nasaktan po talaga sa pagsaboy ng asin na ginawa ko dito. Naglabasan pa nga yung ibang mga kasamahan namin noon Meron pang ibang hinabol yon, habang yung iba naman ay hindi pa rin naniniwala. Natotoo nga si Ate Sirin. At ayon nga sa 2 kasamahan namin na humabol, napakabilis raw nun na hindi na nga nila naabutan. Lumipas pa yung mga araw noon, mga linggo, hanggang naging buwan at hindi po talaga bumalik itong si Ate Sirin. Umabot na nga po sa punto na pinasunog na nga yung mga gamit nito upang wala na rin siyang balikan. Kahit alam naming malamang ay hindi na rin yun babalik. Nung binungkal naman po yung parang hukay na yon na kalaunan na itinakpan na nga rin na malamang ay gawa rin Ate Sirin, meron po doong nakitang mga dugo ang damit. Marahil ay pinaglilibing po niya yung iba kaysa labhan pa niya. Hindi na namin nakita pang muli si Ate Sirin pagkatapos nun. Pero napatunayan po namin na siya talaga yung aswang. At diniin lamang niya yung mga paratang kay Kuya Dario upang mailayo sa kanya yung mga hinala. Ito po yung kwento ko. Sana nagustuhan po ninyo at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. At sa lahat ng bumubuo sa inyong channel. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Cheska. Nagtatrabaho ako bilang isang sales lady dito sa Camarines. Palagi po akong nakikinig sa inyong channel tuwing nakakauwi na ako sa bahay at nagpapahinga. Kaya naman, naengganyo rin po ako na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ama na tawagin nating Tonyo. Tunay po niya itong palayaw. Ikukwento ko po sa inyo yung tungkol sa kanyang naging karanasan sa kababalaghan noong binata pa lamang ito. Minsan na rin po kasi akong naabutan ng aking ama na pinapakinggan ng inyong mga kwentong kababalaghan sa inyong channel. Kaya naman simula po nun, palagi na niya akong inaayang makinig ng mga kababalaghan tuwing gabi matapos naming maghapunan. Isang gabi habang nagpapahinga at nakikinig kami sa channel ninyo, sinabi ko sa kanya na nais kong ibahagi sa inyo yung kanyang naging karanasan. Hindi naman po nagpatumpik-tumpik itong aking ama at agaran po itong pumayag. Anya pa, nangyari daw yung kanyang karanasan taong 1997 at noong mga panahon na iyon ay binata pa lamang siya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang maglalako ng isda. Bali nangyari po ito sa lalawigan ng Kabisayaan kung saan po ito naninirahan noon. Malayo sa Kabiasnan ang baryong tinitirahan ng aking ama, kung kaya't mahigit 1 oras ang kanyang lalakbayin gamit ang bisikleta
palabas ng baryo. Tapos meron siyang madadaanang mahabang palikulikong daanan at walang kabahayan. Pawang nagtataas ang mga puno ng kahoy lamang at makakapal na mga talahiban ang tanging nakatayo sa gilid ng daanan. Maglalakbay pa siya ng mahigit 20 minutos bago marating ang bagsakan ng mga preskong isda. Kaya ako po nabanggit ang mga yan. Sa kadahilan ng may kinalaman po dito, yung buong pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Isang beses, katatapos lang po ni tatay na maglako ng mga isda sa may karatig baryo, nang may lumapit sa kanyang matandang babae. Bago pa man siya makasakay sa kanyang bisikleta, ay bigla na po siya nitong kinalabit sa kanyang balikat. Kayo po pala, manang. Ano pong kailangan ninyo? Bibili po ba kayo ng isda? Tanong pa raw niya sa matanda nang kanya iyong lingunin. Tumango naman yung matanda at naglabas raw po ito ng papel na pera. Nakaramdam ng awa yung tatay ko sa matanda. Dahil nung tignan niya ang pera nito, ay meron na raw mga punit at para bang hinugot pa yon ng matanda sa baol. Libre ko na po itong isda, manang. Huwag na po ninyong bayaran. Okay lang. Nakangiting wika pa raw ng tatay ko sa matanda. Nakita naman niya na ngumisi yung matanda at pagkaabot niya ng isda, ay agad raw itong nagpasalamat. Pagkatapos ay muli siyang tinapik sa balikat ng 3 beses. Medyo nagtaka naman yung tatay ko pero binaliwala lang niya. Nung makaalis na nga rin yung matanda at nakalayo na rin doon, lumapit sa kanya yung isang babaeng hindi naman gaanong katandaan at sinabihan daw siya nito na wag nang lumapit doon sa matandang bumili sa kanya ng isda dahil bantog raw na aswang sa kanilang baryo yung matanda na iyon at naninirahan daw yung matanda na iyon malapit sa may kagubatan. Wika pa raw ng babae na lumapit sa kanya. Grabe naman po kayo, manang. Hindi naman po yata totoo yung mga sinabi ninyo. Wika naman daw ng aking ama. Dahil ayon sa kanya, mas mukha pang araw aswang yung babaeng lumapit sa kanya kaysa doon sa matandang pinagsabihan nitong aswang. Paano ba naman kasi, bukod sa punit daw yung laylayan ng damit ng babaeng yon, buhagag pa raw yung buhok at mukhang bagong gising pa na hindi man lang nakapagsuklay bago lumabas ng kanilang bahay. At meron pa raw bahid na uling sa kanyang mukha na parang amoy paksiw din. Kaya hindi raw talaga siya nagtiwala doon sa sinabi ng ale sa kanya. Hindi naman po nang husga yung tatay ko pero yun raw po talaga yung totoo. Kaya naman nung sabihin daw ng ale na bantog na aswang yung matanda, talagang natawa na lang daw yung tatay ko. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta pinagsabihan na kita na wag nang lumapit doon sa matandang binigyan mo kanina ng isda. At baka mamaya, ikaw na yung sunod na puntiryahin ng matanda na yon. Wika pa raw ng babae sa kanya. Sige po, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Tugon na lang daw ni tatay sa babaeng yon. At matapos nga niyang sabihin yon, kagad na rin daw siyang umalis sa baryo na yon. At dahil kakaunti na lamang yung kanyang paninda, naisipan na lang din daw ni tatay na iuwi na yon. Nang sa ganon ay meron nga silang maulam, kinagabihan. Kaya naman hindi na nga niya nilakupa yung panindang isda at sa halip ay umuwi na lamang daw siya. Nang makauwi na nga siya ay naabutan niya ang kanyang inang nagluluto. Tamang-tama po pala yung uwi ko, Nay. May natira pa po akong isda dito. Ito na lamang po yung ulamin natin sa hapunan. Wika pa raw ng aking ama at dinala na nga niya yung isda sa may kusina. Ako na po yung maghuhugas ng isda, Nay. Ikaw na lang po yung magluto. Dagdag pa raw niyang wika. Tumango naman ang kanyang ina at sinabing ilagay niya lang sa lalagyan pag natapos na niyang linisan yon. Kagad na ngang nag-umpisa yung tatay ko
na linisin yung isda. Habang naglilinis raw siya, unti-unti raw siyang nakakaramdam ng pamimigat ng kanyang balikat. Ang sabi niya pa, pakiramdam niya ay parang nagbuhat siya ng isang sakong bigas sa kanyang balikat. Dahil ngalay na ngalay daw yon na parang hinampas ng tabla ang kanyang likod. Gawa ng napakasakit umano yon na hindi niya mawari kung bakit. O anak, ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bungad na tanong pa ng kanyang ina nang muli na itong makapasok sa kusina. Hindi ko po alam, Nay. Bigla na lamang pong sumama yung pakiramdam ko. Tugon naman daw ni tatay. Kinuha naman ng kanyang ina ang nililinis niyang isda. At siya na nga raw yung magtatapos sa paglilinis para makapagpahinga na rin yung tatay ko sa kanyang silid. At tatawagin na lamang siya kapag kakain na. Agad nga niyang binigay sa kanyang ina yung mga isda at naghugas na raw siya ng kanyang kamay. Tapos ay lulugulugong pumunta na sa kanyang higaan. Hindi talaga niya mawari kung bakit bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam gayong hindi naman siya naulanan. Ipinilit na lamang niya na ipikit ang kanyang mga mata nang sa ganoon ay makatulog na siya at mawala na ang sama ng kanyang pakiramdam. Hindi naman naglaon ay nakatulog nga po ito. Hindi na siya ginising pa ng kanyang ina. Nakita kasi nito na tuloy-tuloy na ang kanyang pagtulog. Ang ginawa na lamang ng kanyang ina, ipinagtabi siya ng pagkain at tinakpan sa mesa. Nang sa ganoon, kapag nagising ito, kahit hating gabi na o anumang oras, ay kakain na lamang ito. Hindi nga nagkamali yung kanyang ina dahil nung sumapit na yung hating gabi, ay nagising nga po ito. Pagkagising niya, ay marahan siyang bumangon at tinungo yung kusina at naghanap na nga ng pagkain. Maya-maya pa, nung kumakain na siya, ay panaka-naka siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya malaman kung angil ba ng aso o ingay ng baboy na animoy humahagok. May mga naririnig na rin siyang kumukotkot sa kanilang dingding sa may kusina. Pero dahil sa masama pa rin ang kanyang pakiramdam, ay hindi na lamang nito pinansin pa yung kung anumang nag-iingay sa labas ng kanilang bahay. Sa halip, bumalik na lamang siya sa kanyang silid matapos kumain at muli ngang natulog. Nung sumapit na yung madaling araw, agad na siyang nagising at pupungas-pungas na bumangon, bagamat masama pa rin yung kanyang pakiramdam. Pero kinailangan niyang bumangon dahil meron pa nga siyang trabahong gagawin. Tinungo niya ang kusina para makapagkape. Nang matapos na nga itong magkape, agara na siyang umalis, lula ng kanyang bisikleta, habang binabagtas niya ang kalsada papunta sa may pamilihan. Ay napapatingin nga siya sa gilid ng daan. Mga pasado 3:00 pa lang ng madaling araw ng mga oras na yon. Kung kaya't, bibihira lamang na meron siyang mga makakasalubong. Kung meron mang makasalubong, marahil nanggagaling rin sa pamilihan ng mga preskong isda ang mga yon. Dahil sa tipikal na probinsya pa lang talaga noon yung tirahan nila, kaya talagang maagang nagigising yung mga tao. At marami rin kasing nagbebenta ng isda na humahango ng maaga pa sa palengke. Sa paglipas pa ng mga minuto, nakarating na nga siya sa may pamilihan. Nagmamadali na siyang namili ng mga preskong isda. Dahil sa ganon pong oras, medyo alanganin na. Kailangan na niyang makauwi kaagad para maiayos na ang mga isda at mailako niya sa mga karatig baryo ng maagang maaga pa. Matapos po niyang mamili, agara na nga siyang naglakbay pa uwi.
Habang pauwi na nga ito, napakalamig umano ng simoy ng hangin at napakadilim ng daanan. Dahil madaling araw pa lang mabuti na lamang at malakas yung ilaw ng kanyang flashlight. Kaya klarong-klaro naman niyang nakikita yung daanan. Ilang sandali pa, nakita niya ang kababaryong si Mang Erning. Nakabisikleta rin ito gaya niya at galing rin daw sa pamilihan. Mang Erning, sabay na po tayo. Tawag pa raw niya sa matanda at nagmamadali na ngang magpadyak. Mabuti na lang at naabutan ko kayo. Ngiti raw niyang wika sa matanda nang makalapit na ito. Ikaw pala, Tonyo. Mabuti naman at naabutan mo pa ako. Anya pa ni Mang Erning at sandaling nilingon yung aking ama. Nakangiti namang tumugon yung aking ama. At habang binabaybay nga nila yung daanan, panay ang kanilang pagkukwentuhan. Noong pababa na sila sa palikulikong daanan, may nakita yung aking ama na naglalakad na matandang babae at nag-iisa raw itong naglalakad. Kahit na nakatalikod yung matanda, nababatid niyang ito yung matandang babae na naninirahan sa may Karatig baryo na napagbentahan nga niya ng isda kahapon lang. Ito yung sinasabi ng ale na bantog umano na aswang. Hindi na lamang niya pinansin pa yung matanda. Gawa ng sa tingin niya ay hindi yun napapansin ni Mang Erning. Dahil dire-diretso lamang yung matanda sa pagbibisikleta. At tignan nga nito yung matandang babaeng naglalakad ay hindi nga raw nito ginawa. Subalit nang lingunin raw niya yung matandang naglalakad. Ganun na lamang yung takot na naramdaman ng aking ama. Nang makita niya yung matanda na nasa kanyang likuran na at akmang hahawak raw ito sa kanyang balikat. Siyempre, nagtaka yung tatay ko dahil nilampasan na niya yung matanda Parang napakabilis daw talaga nitong kumilos. Na nasa likuran ulit ito ng tatay ko. Nanlaki raw yung kanyang mga mata. Nang biglang bumuhaghag yung buhok ng matanda at nalilisik na ang kanyang mga matang nagbabaga. Kaya naman, binilisan daw ni tata yung kanyang pagpapatakbo ng bisikleta. Na halos paliparin na nga niya yon sa grabing bilis. Mang Erning, tulong! Tulungan niyo ako, Mang Erning! Sigaw pa raw niya na humihingi ng tulong sa matanda dahil medyo nauna ng araw ito. Dahil binilisan din daw ni Mang Erning yung kanyang pagpapadyak habang sandali namang bumagal yung aking ama. Dahil nga sa kanyang mga nakita. Mas kinagulat daw ng tatay ko nung bigla na ring sumigaw si Mang Erning na bilisan lamang niya yung pagpapatakbo ng bisikleta at wag nang lumingon pa. Yun naman yung ginawa ng aking ama. Lalo nga raw niyang binilisan yung pagpapatakbo ng bisikleta. Ramdam na ramdam niya yung labis-labis na takot sa kanyang sarili. At halos tagaktak na rin yung kanyang pawis noon. At nakakarinig na rin daw sila ni Mang Erning ng isang nakakakilabot na huni ng ibon na aakalain mong uwak. Pero pati raw yung tunog ng pagaspas noon, talagang malinaw nilang naririnig na animo yung may kalakihan talaga yon. Pero pinipilit lamang nila na wag nang lingunin pa. Mabuti na lamang at noong papaliko na sila, ay may biglang bumusina ng napakalakas. Magkakasunod raw yung pagbubusina ng malaking sasakyan habang binabagtas ang kabilang daan. Naanimoy may nakita yung hindi ka nais-nais mula sa likuran nila tatay. Maya-maya naman ay unti-unti nang naramdaman ng aking ama na nawala na yung kakaibang presensya na nakasunod sa kanila. Kagad nga raw na huminto yung sasakyan at dali-daling lumabas yung driver. Pati na rin yung isa pa nitong kasama. Kaya huminto na nga rin daw sila Mang Erning at yung tatay ko at napabuntong hininga.
Boss, okay lang ba kayo? Ano bang klaseng ibon yung umahabol sa inyo? Nakita namin eh. Napakalaki. Ibon ba talaga yon? Kakaiba eh. Kinikilabutan nga ako eh. Bulalas pang tanong ng driver. Bitbit yung pamalong bakal. Na talagang naisip na rin niya iyon dahil sa kanyang nakita. Alam niyang hindi na yon ordinaryo. Kahit yung isa nitong kasama, nakita rin daw yon. At ang sabi pa nito, mukha raw yung aswang. Kaya doon ang aking nilabutan lalo, yung aking ama, at napatango naman daw siya habang patuloy pa rin sa tagaktak yung pawis. Aswang yon. Aswang yung humahabol. Maraming salamat talaga at nagkataong dumaan kayo. Kilala ko yun eh. Kaya nga hindi na ako lumingon o kahit tumingin man lang sa matanda na naglalakad. Dahil kilala ko na siya yung bantog na aswang. Wika pa raw ni Mang Erning. Ang tanging narinig na lang daw nila noon ay yung napakalakas na huni ng wakwak. Hanggang sa unti-unti raw nila yung naririnig na papalayo. Na parang natakot. Dahil nga meron na ring ibang mga tao roon. Laking pasalamat daw nila tatay doon sa driver na iyon. Dahil kung hindi nila ito nakasalubong, malamang baka dinumog na raw sila ni Mang Erning ng aswang na iyon na humahabol sa kanila. At kung mamalasin pa, baka dagitin daw sila. O isa nga sa kanila ni Mang Erning, yung mapahamak. Noong makauwi na nga sila, dinala daw siya ni Mang Erning sa manggagamot. Dahil siya talaga yung punteriya kanina pa. Dahil duda nga sila na yung tatay ko talaga yung pinupunteriya ng aswang na iyon. Nang suriin nga raw siya ng manggagamot, nalaman niyang minarkahan siya ng aswang na iyon. Nung pinagbentahan niya ito ng isda, hinawak-hawakan raw kasi ng ilang ulit sa balikat yung tatay ko. Kapag ganun daw, parte daw yun ng pamamaraan ng mga aswang kung saan minamarkahan nila yung kanilang gustong punteriyahin. Ayon pa daw sa albularyo, may mga aswang daw talaga na ganon. Walang pinipili. Meron naman daw na mga sanggol at bata lamang yung pinupunteriya. Nagpalipad hangin na pala yung aswang na yon at minarkahan na pala yung tatay ko. Ang sabi pa ng albularyo, malamang yung pagtapik daw nito sa balikat at pagbati sa aking ama ay paraan na raw niya para magawa yung kanyang pinaplano. Doon na nga napaamin yung tatay ko sa kanyang sarili na tama talaga yung sinabi ng ali nung pinagbantaan siya nito tungkol doon sa matanda. Medyo nagsisiraw noon yung tatay ko dahil pinagtawanan pa niya yung ali. Kahit halata naman na gusto lang nitong tumulong. Totoo pala talaga yung lahat ng mga sinabi nito tungkol doon sa matanda. Ang sabi pa raw ng manggagamot, huwag na kayong mag-alala. Ako na yung bahalang magbigay ng parusa sa aswang na yon. Mamamatay yon kung ayaw niyang umalis sa lugar na ito. Wika pa raw ng manggagamot na seryoso raw ito. Na parang gusto ng araw nitong paalisin sa baryo yung matanda na yon. Matapos raw gamutin yung tatay ko, hindi na nga raw siya nagawi doon sa may karatig baryo. At hindi na rin daw niya muling nakita yung aswang na yon. Pero hindi makakalimutan ng tatay ko yung lahat ng mga nangyari sa kanyang naranasan. Dito ko na nga rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat na mga makikinig dito. At maraming salamat din Sir Dan sa pagkakataon na ito. Paalam. Magandang araw sa inyong lahat. Magbabahagi tayo ngayon ng 3 kwento. At ang unang kwento ay merong pamagat na Kubot sa Daan. Tawagin niyo po ako sa pangalang Randy. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan namin ng kapatid ko. Naitago naman ninyo sa pangalang Leo. Madalas pong ginagabi kami ng uwi noon ng aking kapatid mula sa paaralan. May kalayuan man yung aming bahay,
Ngunit hindi naman pahirapan yung pagsakay dahil marami rin namang habal-habal na bumabiyahe patungo sa aming baryo. Kaya para sa amin, okay lang naman na gabihin ng uwi dahil meron naman kaming masasakyan kahit gabi na. Isang pagkakataon, ayaw sana naming magpagabi na umuwi ni Leo. Anya, may gagawin pa raw siyang takdang aralin pagka-uwi namin sa bahay. Subalit, wala po itong nagawa. Nung pilitin ko siyang sabay na kami dahil meron pa nga kaming ginagawang proyekto sa paaralan kasama yung mga kagrupo ko. Mga bandang 6:00 na po kami natapos sa paggawa ng proyekto. Kaya nagtungo kami kaagad ni Leo sa paradahan ng habal-habal na patungo sa aming baryo. Mabuti na lang at naghihintay doon si Mang Romel na taga sa amin din. Halina kayo, pauwi na rin ako eh. Gagarahin na rin ako pagkatapos nito. Wika pa nito. Lumapit na nga kami sa kanyang motor at saka sumakay na rin agad. Kagad naman niyang pinandar ang kanyang motor at nagsimula na nga yung aming biyahe. Habang nasa biyahe, pansin kong tila nababahala si Mang Romel. Kaya tinanong ko po ito kung ano ba yung kanyang problema. Ang bigat lang ng pakiramdam ko. Tugon po nito sa akin. Walang ano-ano. Nagulat na lang kami nang biglang pumutok yung panghuling gulong ng motor ni Mang Romel. Dahilan para mawalan po kami ng balanse. Mabuti na nga lang at walang napahamak sa amin nang matumba kaming tatlo dahil nakapagpreno naman po agad ito. Nako mga iho, mukhang bumigay pa yung gulong ko ah. Maglalakad na lang tayo mula rito. Napapailing pang sabi ni Mang Romel. Wala po yung problema. Tulungan na lang po namin kayong hilahin yung motor ninyo. Tugon naman ni Leo. At saka nagsimula na nga po kaming maglakad. Hindi naman ganun kadilim yung paligid dahil may ilaw naman yung motor ni Mang Romel. Na siya ngang nagsilbing liwanag para sa amin. Naglakad kami at nang makalahati na namin yung daan. Mula sa kung saan kami nasiraan ng gulong. Bigla na lang kaming nakaramdam ng takot nang sabihan kami ni Mang Romel na diretso lang daw kami sa paglalakad at wag nang pansinin ang mga makakasalubong. Napatingin kami sa aming unahan at binalot ng takot yung aking sistema. Hindi ko maipaliwanag kung anong nilalang yon. Ngunit para yung naglalakad na merong napakahabang buhok. Diretso lang kami sa aming paglalakad na animoy wala kaming nakita at hindi nga pinansin yung bagay na iyon. Pero aaminin ko pong nakita ko na po yon. Parang babae pero hindi makita yung mukha dahil natatakpan talaga ng napakahabang buhok. Nung malagpasan na po namin ito, napatingin ako kay Leo. Nang makita kong lilingunin pa sana niya ang bagay na iyon, pinigilan ko po ito. Wag Leo, sundin na lang natin si Mang Romel para hindi tayo mapahamak. Wika ko pa kaya hindi niya itinuloy ang kanyang binabalak. Makalipas po yung 10 minuto. Nagulat pa kami dahil may nakasalubong ulit kaming katulad ng bagay na iyon. Tila naglalakad na babae pero nakatakip po yung buhok sa kanyang katawan pati na rin sa kanyang mukha. Napakahabang buhok. Pero sa pagkakataon pong yon sa pangalawa, may natatanaw na po kaming mapupulang mga mata na parang bahagyang nahawi ang kanyang buhok. Nakatingin po yun sa amin. Kaya napaiwas rin ako ng tingin. Nakaramdam ako ng takot dahil doon. Huwag niyong tignan. Bilisan na lamang ninyo yung paglalakad at huwag nang lilingon pa. Nakasunod lang yan. Sabi ni Mang Romel, kaya yun nga po yung aming ginawa. Binilisan po namin yung paglalakad hanggang narating na nga rin po namin yung aming bahay. Habang si Mang Romel naman po,
ay dumiretso na rin ang uwi sa kanila. Pumasok po kami sa bahay namin at sumilip sa bintana. Dahil ito pong si Mang Romel, malapit lang din po talaga yung bahay sa amin. Nasa unahan lang po namin. Nakitang-kita talaga kapag sumilip kami sa bintana. Nakita pa rin namin na nakasunod po sa kanyang likod yung nilalang na may napakahabang buhok. Nakahinga lang po kami ng maluwag ni Leo nang makapasok na nga rin po si Mang Romel sa kanilang bahay. Nakita po namin na napahinto na po noon yung sumusunod sa kanya at walang ano-ano. Bigla na lang po itong umangat sa lupa na talagang parang hindi po sumasagi ang mga paa nito sa lupa. Hanggang sa bigla na nga lang din po yung naglaho. Nagkatinginan kami ni Leo at napagpasyahan na dumiretso na lamang sa kusina, kung saan nga naroroon yung mga magulang namin ng mga oras na yon. Ikwinento namin sa kanila ang mga nangyari at napag-alaman namin na kubot daw pala yung tawag sa nilalang na yon sa lugar namin. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero yun daw po yung tawag nun sa aming lugar. Maaring iba naman po, o baka ibang nilalang naman din po yung kubot sa ibang lugar. Nagtataka man ngunit laking pasalamat namin, pati na rin ang aming mga magulang, na wala namang nangyaring masama. Simula po noon hindi na kami nagpapagabi ng uwi sa takot na baka mangyari po ulit sa amin ang nangyari ng gabi na iyon. Hanggang dito na lang po. Itong pangalawang kwento naman po ay merong pamagat na puno ng mangga sa gilid ng daan. Magandang araw po, Sir Dan. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang B-Boy. Ito po ay personal na karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako at gabi na nga rin po kong makauwi sa aming bahay. Nasa trabaho po ako noon. Naging abala ako sa aking ginagawa. Naging mabilis din po yung paglipas ng mga oras hanggang sa uwian na nga rin po namin ang gabing yon. Nung makalabas na po ako sa gusaling pinagtatrabahuhan ko, nakaramdam po ako ng mabigat sa aking katawan. Bakit kaya ganito yung pakiramdam ko? Wala naman to kanina. Tanong ko pa sa aking sarili. At nagpa siyang tumungo na lang sa may paradahan ng tricycle, patungo sa aming baryo. Mabuti na lang at meron pa pong nakaparada doon. Kaya nakasakay rin po ako kagad. Makalipas po yung mga 10 minuto at wala pa ring ibang pasahero. Nagpa siya na nga yung driver na paanda rin na ang kanyang minamaneho. Hindi pa rin nawawala yung mabigat na pakiramdam na nararamdaman ko noon. Hanggang sa makababa na nga ako ng tricycle. Dahil hindi naman nakakapasok yung tricycle doon sa papasok na daan, pauwi sa bahay namin. Kaya kailangan ko pang maglakad sandali. Habang naglalakad, mas bumibigat palalo yung pakiramdam ko. Bigla ring nanindig yung aking mga balahibo sa batok. At yun po yung unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganon. Ilang sandali pa, napansin kong nasa tapat na pala ako ng puno ng mangga na madalas ko ring madaanan pa uwi. Hindi maganda ito. Bulalas ko na lang dahil talagang kinukutuban ako ng masama. Kaya naglakad na lang nga rin ako ng mas mabilis. Subalit makalipas pa yung ilang sandali, ramdam ko na yung pangangatog ng aking tuhod. Kahit kasi anong laki at bilis ng aking paghakbang, parang hindi ako lumalayo sa aking paglalakad. Sinubukan ko pang tumakbo habang nakatingin sa puno ng mangga. At tama nga ako na hindi ako nakakaalis sa aking kinaroroonan. Nilukob na ng takot yung buong katawan ko noon. Dahil nga sa nangyayari ng mga oras na yon. Nang walang ano-ano, nakalangha po ako ng amoy tabako. Dahil doon, nataranta po ako. Lalo na nung meron po akong narinig na may halakak na animoy nagmumula sa ilalim ng lupa. Dahil sa lalim po ng boses nito.
Sa isang pagkisap lamang po ng mata ko, tumambad sa aking harapan ang isang malaki at napakaitim na nilalang. Nakatingin po ito sa akin habang nakaupo sa maisangan ng puno ng mangga. May hawak rin po itong tabako, kaya pala meron akong naaamoy na ganon. Hindi ko maiwasan yung panginginig ng aking tuhod. Lalo pa at nakatingin sa akin yung nilalang na iyon habang nakangiti. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinatakot? At bakit ka nagpakita? Sigaw na tanong ko pa sa nilalang na iyon. Naaaminin kong grabe na po yung takot ko habang tinatanong yon. Hindi naman po ito tumugon sa akin. Bagkos ay muli po itong napahalakhak. Hindi ko na alam noon yung aking gagawin. Lalo na noong gumagalaw na yung nilalang. Naistatwa po ako ng mga sandali na yon. Lalo nung ilapit nito sa akin yung kanyang mukha. Hindi ko inaasahan ang gagawin niyang pagbuga ng usok ng tabako sa akin. Dahilan para bahagya po akong mahilo at nawala na rin ako ng malay. Bago po ako tuluyang nawala ng ulirat noon, narinig ko pa yung malalim nitong paghalakhak. Nang magising po ako, nakahiga na ako sa aking silid at meron ng bimpo sa aking noo. Nang makita ng aking ina na gising na po ako, nilapitan nito ako at tinanong kung okay na ba yung pakiramdam ko. Ikwinento niya rin sa akin na nakita na lamang daw nila akong nakahandusay na at walang malay sa may tapat ng puno ng mangga. Kaya nataranta daw sila na labis nga rin daw silang nag-alala dahil napakataas daw ng aking lagnat. Wala rin silang kaalam-alam kung bakit daw nangyari yon sa akin. Napaisip naman ako ng mga panahon na yon. Kung guni-guni ko lang ba yung nakita kong kapre. Nagulat na lamang ako nung magtanong yung aking ina sa akin. Anak, naninigarilyo ka ba o nagtatabako? Yun kasi yung naaamoy namin sa damit mo eh. Wika pa nito. Kaya nanlaki po yung aking mata habang napapailing sa kanya. Hindi ako makapagsalita dahil doon. Dahil napagtanto ko na totoo nga po yung aking naranasan sa nilalang na iyon at hindi lamang guni-guni. Sa katunayan, yun lang din naman po yung una at huling karanasan ko sa kapre. Nagiba na rin po kasi ako ng trabaho kung saan maaga pa lang ay nakakauwi na ako sa aming bahay dahil na rin sa kagustuhan ng aking ina. Hanggang dito na lang po. Itong pangatlong kwento ay merong pamagat na usok. Good day po. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Maricor. Ang kwentong ito ay tungkol sa naranasan namin ng aking asawa na tawagin po nating Ralph. Noong lango pa po siya sa pag-iinom ng alak. Ilang pagkakataon ko na pong pinagsasabihan yung aking asawa na tigilan na ang kanyang pag-iinom. Lalo pa at meron na po kaming 2 anak. Subalit, hindi po ito nakikinig sa akin at ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang bisyo. Dahil doon, minsan ay ginagabi po siya sa kanyang pag-uwi. At ang malala pa roon ay hindi na siya umuwi sa aming bahay kung minsan at nakikitulog na lang sa kanyang mga kainuman. Isang gabi, nagkaroon siya ng kakatuwang karanasan na nagpabago sa kanya. Galing po siya noon sa inuman ng gabi na iyon. Mag-alas 9 na iyon. Nang magpasya po siya na umuwi na sa bahay namin. May tama na po ito ng alak. Ngunit kaya pa naman niyang maglakad pa uwi. Kaya yun nga yung kanyang ginawa. Pagkatapos na magpaalam, ay agad na nga rin itong umalis. Hindi rin naman ganun kalayo yung lalakarin niya pauwi ng bahay namin. Dahil mga ilang kanto lang naman yung kanyang madadaanan. Yun nga po. Habang naglalakad ito pauwi, pasuray-suray na ito. Ngunit hindi naman po ito natutumba.
Nasa kalagitnaan na po siya ng kanyang paglalakad nung makaramdam siya na tila naiihito. Sa kadahilanan po na iyon, tumigil yung aking asawa sa kanyang paglalakad at saka umihi muna sa may pader na kanyang nadaanan. Habang umiihi, nakaramdam siya ng pagkalinsangan ng kanyang paligid. May naaamoy din daw siyang usok kahit wala namang usok doon. "Huwag niyo akong takutin, hindi ako natatakot." Wika pa raw nito sa hindi naman niya malamang dahilan. Basta sinabi lang daw niya. At pagkatapos nga niyang umihi, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Subalit, ilang hakbang pa lang daw ang kanyang nagagawa nung paunti-unting nagkakaroon ng makapal na usok sa kanyang paligid. Nagpalinga-linga po ito na tinitignan kung ano nga bang nangyayari. Ngunit wala naman daw siyang nakikita na apoy roon. Pansin niya rin na wala man lang katao-tao sa paligid niya, kaya napalunok po siya ng kanyang laway. Akmang maglalakad na daw sana ulit siya, nang hindi na niya nagawa pa dahil meron daw kung anong boses na naririnig daw niya sa kanyang likuran. Nung nilingon nga niya iyon, tumambad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag, dahilan para mapatakip siya ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang takip sa kanyang mga mata at nagulat siya nang meron siyang matanaw na tila figura ng tao napapalabas sa ilaw na iyon. Mas naging mausok naman daw yung paligid ng aking asawa, habang mas nagiging klaro ang anyo ng tao. "Diyos ko, ano ito?" sabi na lang daw niya sa kanyang sarili, dahil sa kanyang pagkagulat at pagkamangha. Hindi niya alam kung ano yung kanyang mararamdaman noon nang makita daw niya ang isang lalaki na nakasuot ng isang mahabang puting damit. Hindi nito gaanong nakita yung mukha dahil natatabunan daw ito ng liwanag ng kanyang paligid. Nawala yung tama ng alak noon sa asawa ko dahil sa kanyang nakita. Hindi niya rin alam kung paniniwalaan niya ang kanyang mga nakikita. Ngunit alam daw niya na totoo yung lahat ng iyon, lalo pa at nahawakan niya raw yung kamay ng lalaking yon. Pinagpapawisan siya ng malamig. At sa kadahilanan din na iyon, napapikit daw yung aking asawa. At nung imulat niya ang kanyang mga mata, wala na raw yung lalaki sa kanyang harapan. At unti-unti na ring nawawala yung liwanag na kanyang nakikita, maging yung mga usok sa kanyang paligid. Ilang minuto pa po yung nakalipas. Tuluyan na nga ring nawala at bumalik sa dati ang kanyang paligid. Litong-lito po siya noon at napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kaba. At dahil nga sa takot, agad po itong napatakbo pa uwi ng bahay namin. Nang makarating po ito sa bahay, putlang-putla po ito. Kaya tinanong ko yung aking asawa kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. At ikwento naman niya ang lahat sa akin. Hindi ako makapaniwala noon, ngunit sinabihan ko siyang baka marahil ay hudyat na yon para magbago na siya. Napatango naman po itong asawa ko. At mula po noon, bigla po itong tumigil sa pag-inom ng alak. Sa katunayan po niyan, naniniwala po ito na marahil daw ay isang anghel yung kanyang nakita. Paki-comment na lang din po dito kung ano naman yung inyong opinyon. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Tonyo. Nakatira po dito sa Kabisayaan. Mahilig makinig yung aking mga anak sa mga ganitong horror narration, hanggang sa napadako nga kami sa inyong channel. Nung mapakinggan nila yung mga ibinahaging kwento ng inyong mga sender, kinulit din po nila ako na ibahagi ko rin daw sa inyo yung aking naranasan noong kabinataan ko pa lamang. Dahil nga sa kanilang kakulitan, kung kaya't nakumbinsi po nila ako na ibahagi rin sa inyo itong aking kwento. Bale, karanasan ko po ito
tungkol sa isang kababalaghan sa sityong aking napuntahan kasama yung mga kaibigan ko. Natawagin na lang po nating Leo at Kaloy. Hindi ko na lamang babanggitin pa yung baryong kinabibilangan ng sityong tinutukoy ko, bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Naganap yung mga pangyayaring ito maraming taon na yung nakaraan. At nung mga panahon na yon, nasa edad na 19 na taong gulang pa lang ako at nagtatrabaho kasama yung mga kaibigan kong ito na si Leo at Kaloy. Palagi kaming sumasama sa grupo ni Mang Tebang, dumarayo sa iba't ibang lugar para manggapas din ng palay. Kaya nakakapunta kami ng mga kaibigan ko sa mga iba't ibang lugar. At dahil kabinataan pa, marami kaming nakikilalang mga nagagandahang mga babae. Isang pagkakataon, piyesta po ng araw na iyon sa sityong medyo may kalayuan dito sa baryong aking tinitirhan. Isang araw ay nagkataon na nasa labas po ako ng bahay namin nung dumating yung kaibigan kong si Leo. At nag-ayang pumunta daw kami doon sa pista sa karatig na sityo. Dahil wala naman kaming pasok sa trabaho kinabukasan, pagkat meron ngang sakit si Mang Teban. Kaya napapayag rin po nito ako. Sigurado ka bang makikipista lang tayo, paring Leo? Baka mamaya hindi pala taga roon yung kakilala mo. Mapurnada pa yung lakad natin. Paniguro kong tanong sa kaibigan ko. Oo naman tol, ayain ba kita kung hindi ako sigurado? Tara na, baka mamaya gabihin pa tayo sa daan. Pangungulit pa nito na paanyaya sa akin. Ayon po kasi dito, may kakilala raw siya doon sa sityong aming pupuntahan. At inimbitahan nga raw siya ng kakilala niyang ito. Dahil nga sa hindi niya ako tinigilang kulitin, talagang napapayag po nito ako nung araw na iyon. Sinabi ko na lamang sa kanya na wag na siyang makulit dahil papayag na ako. Sandali lang magpapaalam lang ako sa loob. Anya ko pat pumasok na nga rin ako sa bahay. Matapos kong makapagpaalam sa aking ina, agad na rin akong nagbihis. Pagkatapos noon, umalis na po kami agad. Dadaanan pa kasi namin yung isa pa naming kaibigan na si Kaloy. Bali po, mahigit 1 oras naming lalakarin yung sityong aming pupuntahan. Tumango naman yung kaibigan ko. At ang sabi nito, bago raw siya pumunta sa bahay, ay una daw niyang dinaanan si paring Kaloy. At inaya na raw niya ito na pumunta sa karatig sityo. Sinabihan naman daw siya nito na unahin muna akong puntahan at balikan na lang siya. Wika pa ni Leo. Kung ganon, sinabihan mo na pala siya bakit umalis pa yung mokong na yon. Alam naman pala niya yung lakad Wika ko naman. Abay malay ko ba? Bakit kaya hindi na lang natin itanong sa kanyang nanay kung saan nga ba ito nagpunta? Baka alam rin niya Wika pa nga ni Leo. Mas mabuti pa nga. Tara na. Tugon ko naman. Akmang magtatanong na nga sana kami sa kanyang ina nang matanaw naming patakbong lumalapit sa kinaroroonan namin si Kaloy. Nang makalapit na nga ito, humingi ito ng paumanhin dahil meron lang daw siyang pinuntahan. Kaya nga pagkatapos po nun, umalis na rin kami. Lalo at baka maabutan pa kami ng dilim. Liblib pa naman yung pupuntahan namin. Kagad na kaming nagmadaling maglakad para hindi kami abutan ng dilim sa daan. Pasado 5:00 na rin po noon ng hapon Kung kaya't mahirap na kapag maabutan pa kami. Habang naglalakad na nga kami, panay yung kwentuhan namin upang hindi kami makaramdam ng pagod.
Nasa parting liblib na kasi kami. At medyo paakyat yung nilalakaran namin. Makalipas nga yung mahigit isang oras, nakarating na rin nga kami sa sityong aming pupuntahan. Agad na bumungad sa amin ang masayang tugtugan at mga paninda sa gilid ng daanan. Marami ring taong namimili at nakipiesta, kagaya nga namin na dumayo lang din doon. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. At nung makailang minuto na nga kami sa paglalakad, at sa tingin ko ay malapit na sa may dulo banda, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko na magtanong sa kaibigan ko kung saang bahay ba talaga kami pupunta. Sa tingin ko kasi wala nang kabahayan pa sa unahan at parang mga talahiban na lamang ang nadadaanan namin. Pahina na rin ang pahina yung tunog na aming naririnig doon sa may nagpapatugtog. At iilan na lang yung mga nakakasalubong naming tao. Ang dami mo namang tanong, tol. Sumama ka na lang. Kabisado ko rito. At alam ko rin kung saan yung bahay na pupuntahan natin. Wika naman ni Leo, na halatang nairita sa aking mga tanong. Makalipas yung ilang pang minuto, ay may natanaw na kaming bahay sa hindi kalayuan. Hinuro sa akin ni Leo na yun na raw yung bahay na pupuntahan namin. Ngunit bago pa man kami makarating ng tuluyan sa bahay na sinasabi ng kaibigan ko, sa hindi sinasadya, ay meron po kaming nakasalubong na matandang lalaki. At nung makakasalubong ko na nga po yun, sakto naman na medyo natapilok pa ako at nabangga ko yung matanda. Mabuti na lamang at nasalo ko rin kaagad ito bago pa ito masubsob sa lupa. May kalakihan din kasi yung pangangatawan ko, kung kaya't nung medyo natapilok ako, ay talagang nabunggo ko po yung matandang makakasalubong ko na. Agaran akong humingi ng pasensya dahil hindi ko naman sinasadya. Pasensya na po, tatang. Hindi ko naman po sinasadya na mabangga ko po kayo. Paghingi ko pa ng paumanhin. Tinitigan lang nito ako ng masama. Pagkatapos po nun, ay nagpatuloy na maglakad nang walang pasabi. Nung makalayo na nga yung matanda, tsaka pa lamang ako napahinga ng maluwag. Dahil sa totoo lang po, talagang kakaibang amoy yung iniwan ng matanda. Mabahong amoy na talagang nalalanghap namin. Yun bang parang amoy matanda pero talagang may kabahuan? Ano ba naman yun? Ang baho naman ng matanda. Bulalas pang wika ni Kaloy. At napatakip pa nga ito sa kanyang ilong. Oo nga naman. Hindi mo maintindihan kung anong klaseng pabango bang pinaligo ng matandang yon. Sigundang wika pa ni Leo. Sinabihan ko naman sila na wag na lang pansinin at maglakad na lamang kami para makarating na kami kaagad sa pupuntahan. Pagkarating namin sa bahay ng kakilala ni Leo, sinalubong kami ng parang kaedaran lang rin namin na lalaki na tawagin po nating Benjo. Bakit ngayon lang kayo? Ang akala ko hindi na kayo darating. Nakangiting tanong pa nito at pinapasok na kami sa loob ng bahay. Saka dinerecho sa may hapagkainan. Pasensya ka na para, may pinuntahan lang kasi itong kaibigan ko sandali. Tugon naman ni Leo at isa-isa nga kaming ipinakilala rito. Nalaman nga namin na malayong kamag-anak pala ni Leo yung nakatira sa bahay na pinuntahan namin. Kaya naman palihim ko siyang siniko at sinabing bakit hindi niya sinabing may kamag-anak pala siya doon sa baryo na iyon. Bakit? Nagtanong ka ba? Pabalang naman na sagot ni Leo. Hindi na lamang ako umimik pa dahil merong magandang dalaga na biglang pumasok sa loob ng kusina at kapatid pala yon
ni Benjo. Agaran na kaming inasikaso nito at maraming mga handa yung inihain sa lamesa. Kahit na liblib yung sityo, talagang sagana po sa hanap buhay yung mga naninirahan doon dahil sa napakaraming handang pagkain. Nakita ko rin nga na merong mga nakaimbak na bigas na nakasanda lamang sa dingding. Medyo ilang sako po yon. Sa labas naman ng bakuran, meron ding mga tanim na gulay na talagang hitik na hitik sa bunga. Tulad na lamang ng mga sitaw, kalabasa, at iba pang mga gulay. Nasinaga na kasi ng liwanag ng buwan ang labas ng bahay, kung kaya't malinaw rin naming nakita kahit medyo madilim na. Uy, huwag kayong mahiya. Kumain lang kayo ng kumain. Marami pang nilutong pagkain sa inang. Nakangiting wika ng magandang babae na nag-asikaso ng pagkain namin. Ngumiti lang naman kami dito at nagpasalamat. Nung kumakain na nga kami, napansin kong matalim na nakatitig sa amin ang matandang lalaking nakaupo sa may balkonahe. Dahil mula sa kusina kung saan nga kami naroroon, matatanaw mo rin yung sa may loob ng sala. Kaya nakita ko rin yung matanda kung paano itong tumitig, na para bang meron kaming nagawang mali rito. Maya-maya pa'y bigla kong naalala na siya yung matandang nasagi ko kanina sa gilid ng daanan. Iniwas ko na lang yung aking paningin sa pag-aakalang baka nga nagalit ito sa akin nang mangyari yun kanina. Pero bukod pa doon, siyempre agad nga akong nagtaka kung paano itong mabilis na nakabalik samantalang nakasalubong namin yon. At hindi naman namin ito nakitang muli pagkatapos nun. Napakabilis naman yata niyang nakauwi. Kaya hindi ko naiwasang sabihin yon sa mga kaibigan ko. Akala ko nga ako lamang yung nakapansin at nagtaka. Pero ganun na rin pala yung naisip ng mga kaibigan ko. Bahagya pa nga akong siniko ni Leo. At binulong nito sa akin na kanina pa raw niya nakikitang tinitignan kami ng masama nang matanda na yon. At tulad nga ng sabi ko, nagtaka kami pareho kung paano itong nakauwi agad samantalang nakasalubong namin to bago pa yon. Mukhang galit yata yung matanda, tol. Grabe naman, hindi mo naman sinasadyang mabangga siya eh. Bulong pang wika ni Leo. Sinabi ko na lang sa kanya na hayaan na lang namin at wag nang pansinin. Baka kakulasing lang yung matanda, kaya ganun po ito kung makatitig. Kumain ka na lang. Wag mo nang tignan, baka lalo lang magalit. Pabulong ko pang wika kay Leo. Ano bang pinagbubulong-bulungan nyo dito? Sali nyo naman ako. Wika naman ni Kaloy. Dahil medyo madaldal nga rin itong kaibigan kong si Leo. Kaya hindi nito napigilan na sabihin yung tungkol doon sa matanda. Ngunit nung ituro niya kung saan ito nakapwesto kanina, at napalingon nga kaming lahat sa kanyang kinauupuan, napakunot noon naman po kami at nagtaka sa kadahilan ng napakabilis naman pong nawala nung matanda. Nalingat lamang kami sandali at wala na agad ito sa aming kinauupuan. Natawa naman si Kaloy at sinabihan kaming baka namamalikmata lang raw kami. Dahil wala naman daw siyang napansin. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo at baka gutom lang yung nararamdaman ninyo. Wika pa nga ni Kaloy noon. At yun nga yung ginawa namin. Matapos nga namin kumain, nagkwentuhan pa kami habang nagiinuman. Hanggang sa kapwa lasing na yung mga kaibigan ko at medyo may tama na rin ako na napapansin ko rin na medyo lumalalim na rin yung gabi. Kaya tumayo na ako at inaya na yung mga kaibigan kong umuwi na kami dahil malalim na yung gabi at maglalakad pa kami. Matapos nga naming makapagpaalam, agara na rin kaming naglakad pa uwi. Sa paglipas po ng ilang sandali, habang tinatahak na namin yung liblib at medyo magubat rin na daan, nakarinig na ako ng mga huni ng ibong uwak. Kaya sandali akong napatingala sa mga punong dinadaanan namin.
kabilugan ng buwan ng gabing yon. Kaya hindi na rin namin kailangan ng ilaw sa daanan, sapagkat maliwanag naman yung buwan. Pasuray-suray nang naglalakad yung dalawa kong kaibigan dahil lasing nga talaga yung mga ito. At panay pa yung tawanan ng mga ito. Kaya sinabihan ko naman sila na mag-ingat sa paglalakad at baka matalisod sila at gumulong sa may bangin. Sa pagpapatuloy naming maglakad, bigla na lamang kaming natigilan nang may nakita po kaming matandang lalaki sa unahang bahagi ng aming daraanan. Sandali ko pang tinitigan yung matandang lalaki sa unahan para baka makilala ko kung sino. Noong maaninagan ko nga yung mukha nito, sobra akong nangilabot at nagimbal sa itsura sapagkat ito yung matanda kanina. Subalit, sa pagkakataong ito, nanlilisik na yung mga mata na kulay pula na para bang nagbabaga, lalo na kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Yung matindi pa, kitang-kita ko rin na meron itong matutulis na mga ngipin. Habang walang humpay namang tumutulo yung kanyang laway. Teka, di ba siya yung matanda kanina? Natatarantang tanong pa ni Kaloy. Mga tol, mukhang aswang yan. Sigaw pa niya. Naanimoy nawala bigla yung kalasingan at biglang tumuwid yung kanyang pagkakatayo. Sandali naman kaming natameme at napatitig sa nakakapanghilakbot na anyo ng nilalang. Hanggang sa walang ano-ano, mabilis pong sumugod sa amin yung lalaki na yon. Nakita kong para itong asong tumatakbo patungo sa kinatatayuan namin. Nang makabawi kami sa pagkabigla, ay mabilis naman kaming tumakbo pabalik doon sa lugar naming pinuntahan. Ilang sandali pa, naririnig na namin yung huni ng wakwak sa paligid. Na para bang imbis na habulin kami sa pagtakbo ay nagpalit na lamang ito ng anyo at lumipad para mas madali sa kanya ang paghabol sa amin. Kung kaya't sumisigaw naman kami noon at humihingi ng tulong. Habang tumatakbo po kami, may natanaw kaming mga kalalakihan sa unahan. At kasunod po nun, nagulat na lamang kami nung bigla kaming makarinig ng putok ng baril. 2 beses po yon. Nakitang-kita namin na yung nagpaputok ay yung isa po doon sa mga lalaki sa unahan. Nahalatang nakipista rin po yung mga ito at nakita nila yung humahabol sa amin. Kitang-kita ko po na itinutok nito yung baril sa itaas bago po niya pinaputok yon habang kami ay tumatakbo. Kaya talagang napadapa po kami ng mga kaibigan ko sa lupa. Napataki pa nga po ako ng tenga dahil muli pa pong nasundan yung mga putok ng baril. Sabay nagsigawan na nga rin po yung mga kalalakihan na meron daw silang nakitang wakwak na humahabol sa amin. Sabay nagtakbuhan yung mga ito papalapit sa amin. Sabi pa ng lalaking may hawak na baril, wala na. Hindi ko tinamaan. Nakatakas pa. Dapat kasi kapag pumupunta kayo sa mga ganitong baryo, magdala kayo ng armas. Wika pa nga po ng lalaking yon at tinulungan po nila kaming makatayo. At pagkatapos po nun, ay sabay na nga rin kaming naglakad palabas doon sa baryo na yon. Parang ito po talaga yung dahilan kung bakit tumigil kaming magkakaibigan sa pagpunta-punta sa mga pistahan. Talagang natroma po kami sa nangyari. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Binabati ko kayong lahat. Tawagin niyo akong Henry. At ako ay 38 taong gulang na ngayon. Halos lahat sa ating mga naniniwala sa mga kababalaghan ay alam na yung isang aswang ay panghimpapawid o panlupa. Ngunit yung ibabahagi kong kwento ay tungkol sa isang aswang na nakatira sa mga batuhan sa ilalim ng dagat.
na kung tawagin sa aming lugar ay Magindara. Bata pa lang ako, ay pangingisda na yung ikinabubuhay ng aming pamilya. Hindi man ganun kalaki yung kita, pero hindi naman kami ganong hirap sa pamumuhay noon. Dahil masipag nga yung aking mga magulang. Natawagin po nating Tatay Nono at Nanay Trina. Dalawa lang kaming magkapatid. At ako nga yung panganay sa amin ni Jemuel, na hindi rin nalalayo sa aking edad. Dahil 2 taon lang din yung aming pagitan. Pareho kaming nag-aaral sa high school noon ni Jemuel. At kung wala namang eskwela o pasok noon, ay tumutulong kami kay tatay na mangisda sa laot. Dahil 2 naman yung aming bangkang nagagamit. Sa isang baybayin kasi kami nakatira at may mga kalapit na isla, pero pagpasensyahan nyo na kung pipiliin kung hindi na lang po ito banggitin. Dahil dito pa rin kami nakatira ngayon at mahirap na rin maisipan kami ng masama o magkaroon ng hindi magandang konotasyon yung aming lugar. Isang hapon pagkatapos ng aming klase noon ay maaga kami umuwi ni Jemuel sa bahay upang mag-asikaso dahil mangingisda pa nga kami ng araw na yon bago pa sumapit yung gabi. Pagdating nga namin sa may baybayin noon kung saan namin iniiwan yung aming bangkang ginagamit sa pangingisda, napansin naming wala na nga yung bangkang parating ginagamit ni tatay, na ang ibig sabihin ay pumalaot na rin po ito. Matapos naming makasampa sa may bangka, ay umalis na nga kami ni Jemuel at nagsagwa na kami hanggang naroon na nga kami sa pwesto kung saan namin pwedeng ihulog yung lambat. Matapos pa yung ilang minuto, ay puro maliliit na isda lamang yung aming nahuli noon. Kaya naman sinubukan naming lumipat ng pwesto at doon ay napatapat nga kami ni Jemuel sa isang malapit na isla at doon kami banda tumigil sa mabatong bahagi ng lugar. At sinubukan naman naming mamingwit. Wala pa sigurong mga 10 minuto ay may kumagat na nga na isdang lapu-lapu sa aming mga pamingwit. At tuwang-tuwa pa kami noon dahil sabay kaming nakadali ng 2 malaking lapu-lapu na siyang maibebenta rin namin sa okay rin naman na presyo. Dahil sa tuwa namin noon sa magkakasunod na huli na mga magagandang klase ng isda ay hindi namin napansin yung oras noon at hindi namin inaasahang abutin na nga kami ng dapit hapon sa aming kinaroroonan. Nung sinabihan ako ni Jemuel na umalis na raw kami at iligpit na yung aming mga gamit, ay dali-dali nga naming hinatak yung mga ito. Ngunit sa aming pagkagulat noon, ay may tila kumagat na naman na isda sa aming pangkawil kaya sumigi nga kami sa paghila. Nang sa hindi inaasahan, ay may napatid ngang nylon. Dahil sa lakas ng kapit at paghila ng isang yon. Kaya naman binatak namin ito ng binatak. At laking gulat namin ni Jemuel noon nang tilang may kung sinong humahawak ng lubid at malakas na nakikipaghatakan sa amin noon. Nagtataka man sa kung anumang nilalang yung may gawa noon ay hindi namin masabi dahil medyo nagsisimula na ring dumilim noon. Nang biglang hinila ng kung sino nga yung nylon na tali at dahil sa higpit ng pagkapit namin ni Jemuel, dito ay nahulog nga kaming 2 noon sa tubig. Agaran kong binitawan yung nylon noon upang hindi nga kami madala dahil para bang kami naman yung binibingwit ng kung sino doon. Nagpalingalinga ako nang hindi ko makita si Jemuel na umaahon. Kaya muli akong sumisid noon upang hanapin yung aking kapatid. Kahit malamlam yung liwanag dahil sa papadilim na rin, ay naaninag ko naman si Jemuel na tila hirap na hirap kumawala sa taling bumubol sa kanyang braso. At unti-unti siyang tinatangay ng humihila sa tali papunta doon sa mabatong bahagi ng isla. Mabuti na lamang at dala ko nga yung maliit na kutsilyong ginagamit ni nanay noon sa pagtiktik ng talaba. Dali-dali kong sinisid kung nasaan nga yung kapatid ko at gamit yung kutsilyo ay mabilis kong pinutol yung tali at mabilis kaming umahon dahil iniisip naming 2 na baka malaking pating pala yung kumagat sa nylon o kung anumang malaking isda at yun nga yung humihila. Matapos makasampa ni Jemuel sa bangka ay may kung sinong kumapit sa aking panan at tila tinatangay ako nito pailalim. Sa takot na kung sino mang may gawa nun ay literal akong nagpanik noon. Kaya nagpumiglas ako noon hanggang sa pinagtatadyakan ko nga yung nilalang hanggang sa muli ako nitong mabitawan. Dahilan upang ako ay makaahon. Mabilis naman akong tilulungan ni Jemuel at isinampa sa bangka
At habang nakaharap nga kami sa malinaw at mabatong parte ng isla, ay doon namin nakita yung isang nilalang na hindi namin maintindihan na parang may buntot. Pero parang katawang tao. Nakalutang sa tubig yung ulo nito at napakapangit ng pagmumuka. At ganun rin po yung amoy. Matatalas yung mga ngipin nito na kanya pang binubuka-buka upang takutin kami ni Jemuel. At napakaitim rin po ng balat nito at payat yung pangangatawan. Nakakatawa mang isipin, pero tila isang sirena yung aming nakita. Ngunit hindi yun sirena, para sa kalaman ng nakikinig sa channel mo. Ang tawag po dito sa aming lugar ay Magindara, o aswang ng dagat. Marami na rin kasi kaming insidente ng pangbibiktima ng nilalang na yon. Tulad na lamang ng ninong ko, dahil hindi nga siya nakauwi noon sa kanila matapos makitang tumalon sa isang mababaw na spot. At nung na-recover na nga ang kanyang bangkay ay wala na itong dugo. At wala na ring mga lamang loob. Pinaniniwalaan din sa lugar namin na may kakayahan daw yung mga Magindara na magpalit ng anyo bilang isang magandang babae at mang-akit ng mga mangingisdang nais nilang biktimahin. Umaangil-angil pa sa amin ni Jemuel yung Magindara at mukhang sinusubukan kaming gamitan ng itim nitong kapangyarihan ngunit hindi ito tumalab. Dali-dali kaming nagsagwa noon habang nakasunod pa rin po sa amin yung nilalang na iyon na nakaangat lamang yung ulo ng bahagya, pero hindi na nga namin sinipat ni Jemuel yon at nagpatuloy lang kami hanggang sa tumigil na ngayon sa pagsunod at tuluyan na ring umalis. Ilang saglit lamang yung nakaraan ng maramdaman ko na may kumikirot sa aking mga binti at nang aking tignan ay kitang-kita ko yung napakaraming gasgas na tila ba mga kalmot mula sa matatalas at mahabang kuko ng Magindara. Kaya naman nang makarating nga kami sa bahay, agad rin naman namin itong inasikaso at nilinis upang hindi na rin maimpeksyon. Sinabi ko nga kay tatay at nanay noon kung ano nga bang nangyayari nung gabing yon. Pero nag-alangan yung mga itong maniwala. At katunayan, natuwa lamang sila dahil marami kaming mga huling isda. Hindi ko rin naman sila masisi noon dahil mahirap rin talagang paniwalaan. Mabilis na lumipas yung mga araw noon at napansin ko yung tila kakaibang pagkilos ng nakababata kong kapatid na si Jemuel. Mabilis rin yung kanyang pangangayayat sa hindi rin namin malamang dahilan. Pero tuwing tatanungin namin ito ay wala naman siyang matinong may sagot. Dahil tuloy-tuloy nga sa pagpayat itong si Jemuel, ay dinala na nga namin ito sa ospital dahil inakala namin na may malubha itong sakit. Ngunit nang may mga isinagawang mga test dito, ay wala namang makitang mali yung doktor. Kaya ganun na lang yung aming pagtataka kung napano nga ba ito. Dahil doon ay parati na lang siyang naroon sa bahay, kasama yung nanay ko. Dahil hindi na nga siya pinapayagang mangisda kasama ako at ni tatay. Isang hapon ay nakasalubong namin si Manong Gani, isa nga sa mga matatandang mangingisda sa aming lugar. Agaran kaming binati nito at nagbentuhan nga sila ng kaunti ni tatay. Bigla akong napatingin noon nang marinig ko yung tungkol kay Jemuel na pareho naming kinagulat ni tatay Nono. Ayon kay Manong Gani, nung mga nakaraang gabi daw ay nakikita niyang lumalabas si Jemuel at naglalakad daw ito sa may baybay na tila wala sa kanyang sarili. Nang tanungin naman ni tatay kung paanong wala sa kanyang sarili, ay naikwento niyang sinubukan daw niyang batiin si Jemuel. Ngunit laking pagtataka raw niya at wala man lang itong reaksyon. At nakanganga lamang daw ito at nilampasan lang siya. Sinubukan daw niyang sundan kung saan nga ba ito magpupunta. Ngunit lumusong daw ito sa tubig at animoy kinakausap doon yung kung sino. Dahil sa mga revelasyon at narinig namin kay Manong Gani, ay dito na nga ako napilitang magtapat kay tatay noon. At ikwento ko pa yung ibang detalye kung paano kami nakatagpo ng isang Magindara sa mabatong isla. Nung una kasing sinabi namin yon, ay hindi na nga nila pinakinggan at naputol na yung pagkwento ko dahil ayaw nilang maniwala. Nung kinumbinsi ko si tatay at sinabi kong totoo talaga yung aming naranasan, galit na galit siya. Ngunit wala na rin itong nagawa kundi tanggapin yung sitwasyon naming kinasangkutan. Punta natin si Kadani upang sumangguni. Mukhang kinaragahan ng aswang dagat na yon ng sumpa yung kapatid mo.
Saad pa nga po nito. Kaya imbis na sa bahay kami dumiretso, doon nga kami nagpunta sa bahay ng kilalang manggagamot sa aming lugar. Dinala nga po namin doon si Jemuel at ginamot po ito ni Kadani sa pamamagitan ng paglilinis gamit ng isang orasyon. Pagkatapos ay pinapunta po doon si Jemuel at ginamot po ito ni Kadani sa pamamagitan ng paglinis gamit ng inorasyon ng tubig at pinainom nga ito sa kanya. Akalain mong nakalimang baso ng tubig si Jemuel noon at magkakasunod pa niya itong nilagok na parang walang kahirap-hirap. Maya-maya pa ay sinuka niya rin yung tubig, ngunit sa pagkakataong yon ay nakakadiri yon dahil kulay berde po yung kanyang sinuka. At napakatindi ng amoy na para bang mabaho pa sa dumi ng tao. Matapos na maisuka yun ni Jemuel ay gumaan naman yung kanyang pakiramdam. Kaya naman nagagawa na nga niyang tumayo at muling makapaglakad ng maayos noon. Ayon pa sa manggagamot, pinargahan daw ng Magindara si Jemuel ng sumpa sa pamamagitan ng pagtatanim nito sa kanyang tenga. Ang sumpa daw na iyon ay sisirain yung kanyang ulo at papasukin yung kanyang sistema. Hanggang yun na nga rin yung ikamatay ng biktima, kaya mabuti namang naagapan raw ito. Di na rin naman nagulat si Kadani noon dahil hindi lamang daw kami yung nagkaganon at meron na rin daw naunang mga nangyaring ganon. Kaya naman labis niya nga kaming pinag-iingat. Siyempre, nag-abot po kami noon bilang pasasalamat sa serbisyo nito. Inakala ko noong una na yun na nga yung huling enkwentro namin sa aswang sa dagat na yon. Ngunit hindi pa pala dahil maging ako ay muntik na rin po nitong makargahan ng itim nitong kapangyarihan. Mga isang linggo rin yung mabilis na lumipas at ng isang gabi na bilog yung buwan ay sadyang napakaganda at maliwanag nito. Nakadungaw sa bintana ng aming kwarto si Jemuel. Tulog na rin po silang lahat sa bahay noon habang ako naman ay may kakaibang nararamdaman na hindi ko may paliwanag. Kaya lumabas nga muna ako saglit upang magpahangin at magpantok. Nang may narinig naman akong napakagandang himig na parang kumakanta. Dahil sa sobrang nagandahan ako dito, ay hindi ko maintindihan pero sinubukan kong sundan o hanapin kung saan nga ba yung nagmumula. Kahit na hindi ko maintindihan yung tono ng ginagawa nito, ay tila natatangay po nito yung aking utak at damdamin. Sa kakahanap ko at kakasunod sa kung saan nga ba nang gagaling yung tunog, ay nakarating ako sa may dalampasigan noon. At napakatahimik ng paligid at yung mga alon lamang yung maririnig mo. Hanggang sa muli ko na namang narinig yung himig. Hindi ko na lang namalaya noon na nakalublob na pala yung aking dalawang paa sa tubig, na para bang may kung anong puwersa na nag-uudyok sa akin na gawin yon. Alam ko yung mga nangyayari sa aking paligid, ngunit wala ko sa aking sarili, at ang katawan ko ay tila ba nabihag ng napakatamis na tinig na aking naririnig. Nang hanggang siko na nga yung lalim ng tubig, ay may lumitaw na anino at umahon po ito sa tubig kung nasaan ako. Napakaliwanag ng buwan kaya naman kitang-kita ko yung itsura ng isang magandang babae na lumalangoy papaikot sa akin. Habang sa kanyang mga labi nang gagaling yung magandang himig na aking naririnig. Nang kapitan nga nito ako sa magkabilang balikat, ay wala akong nagawa at lalong bumilis yung paglubog ko sa tubig. Hindi ko na malaya na malalim na pala yung aking kinaroroonan. Nung papalubog na nga kaming dalawa sa tubig noon, ay may mga kamay na biglang humatak sa akin at may kung sinong sumabunot sa aking buhok dahilan ng pagbalik ng aking ulirat. Nang matauhan ako, ay nahintakutan ako dahil muli kong nakita yung nilalang na sinasabi nilang aswang dagat o Magindara. Yung kaninang maganda ay napakapangit po ng pagmumukha. Gaya nga ng una naming nakatagpo ni Jemuel. Galit na galit po itong umanga at sinubukan akong pagkakagatin. Pero may magkakasunod pong tumusok sa katawan ng nilalang na parang mga pinatulis na kawayan. At tumama po ito sa dibdib at hita ng aswang na iyon. Nasanay hatakin na nga ako pailalim. Ngunit hindi nga niya nagawa nung meron sa kanyang sumaksak gamit yung isang itak. Nang matamaan po yung mukha ng nilalang noon, ay dali-dali itong sumisid pailalim habang sumisigaw ng nakakapanghilabot na para bang sinasabi na hindi pa ito yung huling pagkikita namin. Maya-maya nang makaahon na nga ako,
ay hinila ako ni tatay at ni Jimwell noon. Sila pala yung tumulong sa akin at pinagsasaksak yung nilalang. Iyak lamang ng iyak yung nagawa ko noon dahil talagang nagulat ako sa mga nangyari. Laking pasalamat ko sa kanilang dalawa dahil kung hindi nga sila dumating, marahil ay matatangay na ako ng nilalang na yon. Tapos sasabihin na lang na nalunod o kung anumang dahilan. Pero yung totoo, merong kakaibang nilalang na kumuha sa akin. Pagkatapos po nun, dinala rin po ako noon kay Kadani. At tulad ng ginawa niya kay Jimwell, ay sa ganong paraan rin po nito ako ginamot. At magmula po nun ay hindi na muna kami nagpapalaot. Tumigil na po muna kami. Hanggang sa nawala na rin yung mga kwento paglipas ng mga taon. At nabaon na rin sa limot yung mga ganitong pangyayari, pero syempre kami ay hindi namin ito malilimutan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.